Dito sa video na to, gusto ko lang ipakita or feedback sa mga sticker na nagamit ko kung gaano sila katagal na nakadikit dito sa motor natin and kung gaano sila katagal bago kumupas. Isishare ko sa inyo yung mga gamit ko and syempre konting tips na lang din para magkaroon din kayo ng mga idea kung bakit hindi dumidikit din yung ibang mga sticker or kung bakit medyo mabilis matanggal sa pagkakadikit. Panoorin nyo tong video na to kung bago ka pa lang sa sticker printing business. Dapat malaman mo tong mga details na ganito or mga information na ganito. So simulan na muna natin dito sa unang-unang sticker na ipinakita ko sa inyo. Hansol Pigment Ink yung ginamit ko dito and yung pinaka-sticker yung Yasen Premium na ngayon ay iTransfer na yung pinaka-brand niya. Talagang sobrang tibay na itong sticker na to, napakalakas nung adhesive niya. To tell you honestly, 2 to 3 years or almost 3 years nang nakadikit to. Pero bago siya mag-fade talaga, 1 taon mahigit ang linaw pa niyan. After kasi ng 1 year and a half, medyo nakalimutan ko na tong sticker na to and ginawa ko tong video na to after 2 years nang mahigit. Ganyan na pala yung itsura niya, natanggal na yung pinaka photo top niya na Yasen na glossy yung ginamit ko dito and Yasen Premium Matte din yung ginamit ko dito. Talagang super quality ng brand na yon. Super mura lang nun before, around 140 pesos. Pero ngayon no, tumataas na yung presyo niya, nakikita ko around 189 or minsan nga 200 plus. And madalas sold out yon at walang stock. Kaya ayun, kapag ka merong mga available na stock na ganun, binibili ko talaga yon. Ginagawa ko yung alternative para sa iTech na matte na alam naman natin na nagmamahal yung presyo niya talaga sa ngayon. And next, mag-proceed tayo dito sa nakadikit sa box ko. Kung makikita nyo yung SciTV Budol na sticker, ang gamit ko dyan ay iTech na glossy. Sobrang tagal na niyan. 2022 pa yan mga tropa. Simula nang nagsimula ako magtinda-tinda ng mga sticker or yung pinaka-start ko talaga na magtinda ng sticker na meron na akong platter cutter. Ganyan siya kaganda mga tropa. And etong friends na motor shop, hindi ko masyado ma-recall pero halos 5 taon din na yan eh. Parang 2023 na yan. Medyo 6 months na ata akong nagtitinda ng sticker bago ko to nakilala etong motor shop na to. Ang gamit ko naman dyan ay iTech na matte. And syempre Hansol Pigment Ink and ang photo top ko dyan ay Yasen na glossy. Kaya para sa akin, napakaganda talaga ng iTech na brand. Kasi isipin niyo no, etong SciTV Budol na sticker na yan, simula pa yan 2022, promise yan mga tropa, mamatay man buong angkan ko. Simulat sa pool, ayan yung sample ko yan na sticker eh. Kasi ginawan ko muna ng sample yung pinaka-vlog ko and dinikit ko dyan. And mga tropa ha, may mga surface na mahirap dikitan kagaya netong mga box. Kaya masasabi ko na mas matibay talaga yung adhesive ng glossy na iTech kung ikukumpara mo sa matte. Kung makikita mo no, yung sa matte na sticker etong friends na yan, ayun no, medyo tuklap na siya. Ayan, and dun sa taas ng SciTV Budol, no, kung makikita ninyo, merong blanco. Ayun naman yung pinakauna kong customer sa tubigan. Natanggal na yan nung mga nakaraang buwan eh. Sumabit kasi yan dun sa pinakatakip na itong motor ko. Simulat sa pool yun mga tropa, 2002, sobrang tibay, glossy rin yung ginagamit ko na iTech nun. Masasabi ko sobrang ganda ng glossy na sticker, yun nga lang may kamahalan, kaya syempre ang ginagamit natin ay yung iTech na. Kung matagal ka nang nagtitinda ng sticker, alam mo na siguro yung mga ganitong GB box talagang medyo maselan siyang dikitan ng mga sticker. And kitang-kita nyo kung gaano katibay yan yung SciTV Budol na sticker na yan. Ganyan siya kadikit talaga. Umaraw, umulan, and konti pa lang yung pagkupas niya mga tropa. Kaya nagagandahan talaga ako doon. Kung kaya ko pang magsingil ng mataas sa mga customer ko kung afford pa nila, talagang pulido iTech glossy yung gagamitin ko. Kasi sa Hansol gumagana yung pinaka-ink niya. Kumakapit siya doon sa glossy. Pero kung kuyi ang pigment ninyo, huwag kayong gagamit ng glossy kasi hindi kakapit yung pinaka-ink. So ayun lang. Etong Jawo Motovlog, hiningi ko lang yan sa tropa ko eh.
So ayun, makikita ninyo no, malapit na rin siyang matanggal. Eto mga tropa ha, lagi ko sinasabi walang immortal na sticker. Etong Honda Click Nation Philippines na to mga tropa, eto yung sa grupo ko ng mga motorista. Ang gamit namin na sticker dito ay 3M. Tignan nyo mga tropa, sobrang tibay niyan kasi makapal yung sticker na yan eh. Hindi siya kagaya ng mga vinyl na sticker ng mga maninipis. Eto talaga sobrang kapal niyan, sobrang tibay niyan. Pero ayan o, nakita nyo nasunog na siya or nag-fade na rin yung pinaka-sticker. Walang immortal talaga. Kung kayo ay ididikit ninyo sa mga kotse ninyo, mas maganda talaga na ang sticker na ginagamit ninyo ay yung mga 3M. Pwede rin naman yung mga vinyl pero wag nyong i-expect na sing tibay ng mga 3M sticker yung adhesive ng mga vinyl. Pero pwede na rin naman talaga, kumakapit naman talaga kasi meron akong customer na para sa kanilang subdivision, vinyl sticker lang yung binibigay ko. So far so good naman. And syempre kung small printer lang yung meron ka, hindi ka maaagamit ng mga 3M sticker. Usually, pinapaprint yan sa mga may mga tarpaulin printer. And kung bibili ka ng mga 3M sticker per piece, ang bilihan niyan or kung magbebenta ka per piece ang bentahan 30 pesos, pinakamura up to 50 pesos yung mga masasabi ko na talagang sumasabay sa presyuhan, ganyan yung presyo niyan kapag 3M. And again mga tropa, sa mga pang tarpaulin printer lang yan pwede i-print. Maliban na lang kung meron kang Epson 1300, alam ko pwedeng mag-print doon ng 3M sticker. Ayan, 'di ba? So ikot lang tayo dito sa kabilang part. Eto naman mga tropa, kung nakikita nyo yung Motul, eto naman yung tinatawag na decals na sticker. Eto ay kinakat lang na dapat meron kang cutting machine, Cameo, Kuyi or kung ano pa mang platter cutter yung gamit mo. Kung gusto nyo talaga ng mga matitibay na sticker, decals talaga. Ito yung usual na makikita ninyo sa mga salon, ayan yung mga nakadikit doon or sa mga merong shop, coffee shop, mga ganyan. Decals yung ginagamit doon at ang tawag dyan ay mga cut-out sticker. Ayan, sobrang tibay niyan as in. Kayang tumagal niya ng 10 years mga tropa, ganyan pa rin yan, matibay pa rin yan, nakadikit pa rin yan kung saan mo man siya dinigit. Syempre mga tropa, mawawala na lang yung dikit na yan kapag may mga makukulit na bata na tutuklapin yan mga tropa. Hindi naman natin may iwasan sa mga ibang lugar na may mga makukulit talaga. Ayan, and eto naman mga vinyl sticker yan. Medyo matatagal na rin yan mga tropa. Etong Motor Rocket, ang gamit ko dyan, QAF na sticker yan and QAF na laminating na photo top. Pero etong Batugan TV, All Day Grind, ayan yung mga high-tech na. And again, dito sa Motul, decals sticker to, hindi siya printable, kinakat lang siya using cutter platter. And sobrang tibay din, ang lakas din ng adhesive niyan. Kumbaga parang times 5 yung adhesive niyan kung ikukumpara sa mga vinyl sticker. And syempre yung presyuhan nun per square inch. Bibili ka ng pinaka isang malaking rolyo. Ayan mga tropa. Correction lang pala mga tropa, no, etong Batugan TV na kulay dilaw, ayan yung content natin nung kinumpara natin yung iTech sa R8J8. And naalala ko pala, R8J8 yan mga tropa, etong Batugan TV na yan. Maganda naman talaga etong R8J8. Ang hindi ko lang gusto dito yung kumukuluntoy siya at sumasabit siya sa printer head kapag medyo malamig yung panahon. Enhanced pigment ink yung gamit natin dyan. Almost 1 year na yan mahigit. Sabihin natin na upon checking sa vlog ko, 1 year and 1 month na rin siguro. Pwede nyong i-check sa content natin, 100% 1 year na mahigit yan. And etong Motor Rocket na yan mga tropa, kung kilala nyo si Maki TV, nung nagsisimula pa siya, Motor Rocket yung pangalan ng vlog niya. Ang gamit ko naman na sticker dyan, yung QAF na hindi waterproof and meron siyang QAF na laminating film din na glossy. Sobrang tagal na rin yan, 2022 pa yan mga tropa or 2021. Kung hindi ako nagkakamali mga tropa ko. Pero mga tropa, may mga time kasi na palyado yung QAF kaya hindi ko na ulit ginamit yan. Kasi nahiya ako napahiya ako sa isa kong customer. Kaya nag-switch na ako 100% sa iTech and sa Yasen na photo top.
Pero ngayon no, yung Yasen na photo top parang ang pangit ngayon. Ganun na siya katagal mga tropa, yung Moto Rocket, si Maki TV yan. And etong Don Vic TV na yan mga tropa, sa tropa ko yan. And yung pinagtatanungan ko dati na nung nag-aaral pa ako mag-sticker, dyan din ako umu-order. Dun sa pinagpapagawan namin ni Don Vic, taga Batangas yun mga tropa. Ang gamit naman niya dyan ay Softy na brand na vinyl, kung alam niyo yun. Kasi Epson 1300 yung gamit niya na printer, kung hindi ako nagkakamali. And syempre naka-eco solvent yan. Ganyan na siya rin katagal. Around 2001 yan mga tropa, or 2022 rin kung hindi ako nagkakamali. Eto namang naadikit na Robin Motovlog, kaklasiko to. Sponsor lang sa kanya yung sticker. Around 2024 ata to nung hiningi ko to, nung dinikit ko to dito sa pinaka-box ko kung hindi ako nagkakamali. Meron na akong printing business niyan. And sabi ko nga sa kanya, umorder siya sa akin. Syempre, alam mo naman yung mga nagmo-motovlog, mga may pagkaburaot din yan Gusto niyan mga sponsor. Ako, hindi ako nagpapauto. Ayan, nagkaroon siya ng sponsor. Hindi ko alam kung kanino siya nagpa-print. Pero binanggit niya sa akin yun Ayun matibay pa rin naman. Pero upon checking, parang Softy rin yung brand na ginamit na vinyl na sticker. And parang sa mga tarpaulin printer din yung ginamit, or eco solvent yung ink na ginamit doon. Kasi nakita ko dati, naalala ko, tinignan ko yung pinaka nag-sponsor sa kanya, and nakita ko malaking printing shop na. And syempre usually pag mga ganon, mga pang tarpaulin printer na or mga wide printer na yung gamit ng mga yon, and 100% eco solvent yung gamit nila doon. And next, ito yung tarpaulin na in-order ko lang to sa Shopee, and syempre eco solvent yung gamit na ink dito. Lagi ko nga sinasabi, walang immortal na ink. Kahit eco solvent pa yan, magpipade at magpipade yan. Kahit dye ink, pigment, mabilis lang talaga yung pag-fade kapag ka dye ink yung gamit niyo sa mga ink ninyo. Syempre, iba yung properties nun. Sa pigment naman, slow lang yung process ng pag-fade. And syempre sa eco solvent, medyo matagal din, or mas slow yung process ng fading. Kung gusto nyo ring umorder ng tarpaulin na ganito, or para meron kayong pang-display sa mga store, ilalagay ko na lang sa description yung link. Maganda yung pinag-orderan ko nito kasi makapal yung gamit niya dyan na tarpaulin mga tropa Pero eto naalala ko parang after 8 months ganyan na siya. Talagang kumupas na siya. Kasi syempre ulan, init, araw, ganyan siya, 'di ba? Alam ko tatanungin nyo, bakit mas mabilis kumupas etong eco solvent? 8 months pa lang kumupas na, and yung mga sticker ko na pigment, umabot ng halos 4 years maayos pa rin yung kulay. Mga tropa, yung mga sticker naka-photo top yun. Additional yon na protection sa fading. Syempre, iwas direct sunlight mga tropa. Etong eco solvent kita nyo naman walang photo top to. Talagang nasasagap niya ng direkta yung init ng araw, yung hangin, yung ulan, 'di ba? Wala siyang protection. Unlike dun sa pinaka pigment ink natin na sticker, and yung pinaka sticker din naman natin doon na hiningi sa tropa natin, eco solvent din naman, pero hindi pa nagpe-fade. Eto lang talaga mga tarpaulin, walang mga photo top to kaya expect nyo na yan na magpe-fade talaga yan. And syempre, o-order na lang ulit tayo para meron tayong pang-display dito sa bahay natin. So ayun, at least nagkaroon kayo ng mga information na kailangan yung malaman yan. And kapag binalikan kayo ng customer ninyo, bakit kamo hindi madikit yung sticker na binibenta nyo, and ginawa nyo naman yung mga lahat ng tinuro ko, halos napaka-importante nung curing, wag nyong kakalimutan yon. Ang lagi nyong babanggitin, nakadepende kasi yan mga tropa sa pinagdidikitan ng mga sticker na binibenta ninyo. Lalong lalo na, 'di ba, nakita nyo yung JB box, isa yon sa mga surface na mahirap dikitan. Kaya dapat doon magagandang quality talaga ng sticker yung gamit ninyo. And syempre, kapag ka sa mga kotse, nag-iinit yung surface nun, yung glass nun nag-iinit, talagang may chance na matanggal yung pinaka ninyo, yung pinaka sticker ninyo, and mas mabilis lulutong yung pinaka vinyl sticker. Kasi yung vinyl sticker halos meron siyang properties na pagka-plastic.
lumulutong siya, naluluto siya, kaya ayun, minsan natatanggal, and yung adhesive mas mabilis umiinit, mas mabilis natutunaw, kaya nawawala yung dikit niya agad. Kapag ka sa mga kotse, ibang klase kasi mag-init yung mga surface na yon. So ipaliwanag nyo na lang yon. Napaka-importante na marunong kayo magpaliwanag kesa nag-iinarte kayo at wala kayong maire-rebat pag may mga nagreklamo sa inyo. Lagi nyong sasabihin na walang immortal na mga sticker, kahit yung mga mamahalin pa yan, magpipaid at magpipaid yan. Kahit yung mga tarpaulin, yung mga nakikita nyo sa labas, di ba, nakikita nyo kung napapansin nyo, nagpipaid din karamihan. Syempre kung hindi pa nagpipaid, usually medyo bago-bago pa yon, di ba? So ayun na lang mga tropa, at least nagkaroon kayo ng idea, kahit papano isa or dalawa nagkaroon kayo ng knowledge, 'di ba? Mas maigi na yung meron kayong nakukuhang knowledge kesa nauuto kayo ng kung sino-sinong Poncio Pilato diyan. So like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, research is the key, at wag na wag magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili